Ito na yung part 2 ng linis bodega. Pilit naming tinatanggal ang mga coal stain pero wala pa rin epekto kahit high pressure na ang gamit. Tulad pa rin sa part 1 ng video, syempre walang katapusang kuskusan pa rin. Kuskus dito, kuskus doon, basa dito, basa doon. Masakit sa katawan at masakit din sa ulo. Pero ano pa nga ba magagawa? Kailangan gawin para kumita ng dolyares. Tapos, kapag nandiyan na yung pera, mandudugos na yung kamote yung walang hiya. Syempre, break time din, kailangan ng pahinga sa gitna ng trabaho. May pailan-ilang kargada pa din ang natitira kasi mga nakasiksik sa sulok. Ito ang medyo dehado kapag ang barko ay gearless. Walang crane na magbibira sa mga kargada. Kaya ang mangyayari, may mga tao na maghahatak sa taas para maitapon yung kargada. Kapag may dagdag na tao sa pagtulong sa bodega, mababawasan din ang aming parte. Sa tingin pa lang sa bodega, ang hirap ng linisin yan. Partida na linisan na yan pero madumi pa rin. Natapos na ang sweeping, paglalagay ng chemical at banlawan. Ngayon sa beautification naman tayo. Nahalin tulad ng mga barko sa isang babae, alam niyo ba kung bakit? Kailangan din ng mga beauty products tulad ng mga baby loves nyo. Discarding malupit pa din syempre para makapagpintura sa mga matataas. Matapos ang pagpipintura, kapag hindi pa rin nasasatisfy ang mga nasa taas, ganito ang mangyayari. Mag-map sa bulkhead na nakatungtong sa triple ladder. Unreasonable, di ba? Hindi porket nung araw kuno mas mataas pa dyan yung mga inaakyat, ipagagawa na. Wala pa kasing MLC nung araw. Hindi pa rin safe. Gumagalaw at pagyewang-gewang ang barko. Kapag nalaglag dyan at may nangyari, hugas kamay ang mga nasa taas. Habang ginagawa namin to, napapabugtong hininga na lang kami at nakakaput. Ito na ang grand finale. Pero sa bandang huli, wala pa rin talaga. Hello guys, ngayon nandito tayo sa Argentina. Dito sa San Lorenzo. Sa nangyaring cleaning na to, sa kasawiang palad, hindi po masaya yung bodega namin. Kaya namin ng further instruction kung anong gagawin. Pero panigurado sure gang to. Pero syempre nakakalungkot, ginawa naman namin yung lahat, pero hindi pa rin umabot sa standards ng mga surveyor. Kaya yun, syempre malungkot. Peace. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin pumasa. So, back to start ulit, pero this time, sure gang na ang gagalaw at tulad ng ginawa namin, ganun din gagawin nila. May mga kasabihan ika nga ng mga marinong nakabiyahe na dito sa Argentina. Masyado silang maigpit at stricto sa mga bodega, pero pera-peraan lang ang nangyayaring labanan, pinapadaan lang sa formality. May ilang haka-haka dito na ginagawang negosyo ang pagsasurvey ng bodega. Ang cargo surveyor ay siya ring may-ari ng shore cleaning gang. Ang pag-hire ng shore cleaning gang dito sa Argentina ay umaabot ng $30,000. Di ba make sense nga naman, mas malaki ang kinikita nila sa mga ganitong uri ng kalakaran. Gumamit kami ng high pressure at hindi natanggal, ganun din sa kanila. Nag-washing din kami, nag-washing din sila. Pahirapan na naman kami nito sa pagpasok sa bilge pero walang magagawa, kailangan. Ito ang pangmalakasan, no safety, huwag tutularan. Ang taas mula sa tinatapakan niya hanggang sa sahig ng bodega ay 20 meters, kaya siguradong delikado. Inabot na ng gabi ang paglilinis ng bodega at kailangan habulin ang deadline nila. Shore cleaning gang na nga naglinis ng bodega, muntik pa bumagsak. Ganyan sila kalupit, di ba? Sa kabila ng lahat, it's all business, walang personalan. Upner, okay lang. Ano ba yun, sir? Okay lang? Backtrip. Ayan yung kaditi namin. Ayan. Chill lang siya dyan. Naglilinis siya ng bilge. Peace.